So ayan ang una nating itinanim noong kung naalala nyo pa ang mga video natin nung mag-umpisa tayo dito. Ayan, maganda ang tubo. Ayan kabukid. So ito nakahapon ang mga naitanim natin. So ayan. Pag tumubo to mga kabukid ay maganda tingnan kasi medyo linya-linya ang pagtanim natin. Hindi siya perfect straight pero sa tingin ko ay maganda ang forma nito pag tumubo. Ayan. Siyempre ang nanay naman ay siya ang katulong natin dito. So siya ang tagakuha muna ng damo para hindi para medyo mabilis ang trabaho. Kasi pag tayo pang kumuha ay lalong babagal ang ginagawa natin. So ayan na mga kabukid. Ay mamaya-maya pag natapos ito, ibibidyohan natin ito, i-update ko kayo. Para naman makita ninyo ang kabuuan na pagtatanim natin ng tanglad. So sa tingin ko may sobra pa ang binhi natin. Iyan naman ay tatanim natin doon sa ibang lote natin pero hindi na ganito ang sistema ng pagtatanim. So iba na kasi may halo yun na saging. So ma-update ko rin kayo niya na mga kabukid. Ito yung mga tinatanim natin na mga kabukid kahapon. So ito siya. Ayan. Ganyan ang style natin sa pagtatanim. So pag tumubo ito mga kabukid ay maganda ito tingnan kasi linya-linya ang ginawa natin na pagtatanim. So hindi siya perfect straight pero sa tingin ko naman pag tumubo ay maganda siya tingnan. So ang nanay basta walang klase siya ang katulong natin dito kasi malapit lang naman ito sa bahay. Siya ang tagakuha ang damo para tayo ay diretso na lang sa pagtatanim mga kabukid. Blessing ang araw natin ngayon mga kabukid, no? Kasi kung naririnig nyo ay malakas ang ulan dito sa lugar natin. So timing nagluluto tayo at umulan. Masaya tayo kasi kahapon katatapos lang natin magtanim ng mga tanglad. Sigurado tayo na dire-diretso ang tubo nito mga kabukid. So, salamat sa ating pong may kapal na binigyan tayo ng magandang panahon na mga kabukid. Mga kabukid, ready na. Kain na tayo. So, luto na itong hinanda natin. Habang kumakain mga kabukid ay nakikinig ng drama. Magtubong ka.
kalaban ko sa kusina. Tatlo kami dito mga kabukid, dito pinsan ko. Bodyguard ng nanay. Ubi tayo dito. Iba bunga, ang iba laman. So humingi tayo doon sa pinsan ko at pinagbigyan tayo mga kabukid. So ang gagawin natin ngayon ay papatubuin natin kasi may mga area pa tayo na pwede tanman ng mga ubi mga kabukid. Mga kabukid, so ito ang ubi natin na gagamitin pang punla. Ayun, gagawa tayo ng punla ngayong umaga. So ito yung may mga kuan na, kung makikita nyo nga lumalabas na ang kuan niya, parang tumutubo na siya mga kabukid. So ngayon ay papakita natin sa inyo kung gaano kalaki lang ang hihiwain natin para gawing punla mga kabukid. Ganito kalaki mga kabukid, ay hihiwain lang natin ito sa gitna. Ayan, ganun lang siya kalaki. Or mas maliit, pwede. Depende sa inyo kung gaano kalaki mga kabukid. Tapos, siyempre, ilalagay natin dito sa hinihanda natin na area. Tapos mamaya-maya ay papatungan natin ng compost mga kabukid. Ito, medyo malaki-laki, ay gawin nating 4. Pwede ganun lang siya kalaki mga kabukid. Ganun. So, ang paglalagay nito, ito ang sa ilalim, ito. Tapos itong sa taas, papatungan natin to ng compost. Tapos babasahin ng tubig o didiligan. Mag-antay ka lang ng mga 1 linggo o 2 linggo. Tutubo na ito mga kabukid. Mga kabukid, tapos na natin ito mai-plaster dito. May handa. Kung makikita nyo ito ay ganun lang siya kasimple ang paglagay dito sa inihanda natin. So ngayon ay lalagyan natin ito ng compost. So itong dayami ng palay para naman pag tumubo siya ay maganda. Kailangan na mga kabukid, pag naglagay tayo ng compost, dapat matakpan talaga ang mga hiniwa natin na ubi. Magandang gabi mga kabukid. So dito tayo ngayon sa sapa. Nguha na tayo ng kagang mga kabukid. Iyan na mga kabukid. Ito pa isa. So magkatabi. Kukunin natin to. Last na siguro ito mga kabukid, no. So medyo madami-dami na ang kuha natin. At least may pang-ulam naman tayo bukas sa mga kabukid. Ayan na mga pagkabukid, kukunin natin. Ayan mga kabukid, malinis na ang ating kagang or crabs.
So bukas ay titirahin na naman natin ito ng gata. So libre naman na ulam. So sa ginagawa natin kanina, nung nanghuli tayo doon sa sapa, gabi. So ang tawag dito sa amin yan ay pamanlo. So isang uri ng panghuli ng crabs or kagang sa gabi. Kasi lumalabas sila mga kabukid para humanap ng makakain nila. So malas lang nila mga kabukid kasi tayo din ay lumabas para humanap ng ulam. So natsambahan natin sila. So sa halip na sila ang naghahanap ng makain nila, sila ngayon ang kakainin natin. So mamaya ay lagyan natin ito ng tubig, pakuluan natin ng tubig para bukas ay hindi siya masisira mga kabukid. So okay mga kabukid. So itong kahoy na natumba, ang tawag sa pangalan ng kahoy ito ay bakan. Ito ang isa sa paborito ng tinutubuan ng tinatawag namin na karupdop. So siguro talagang isang uri ito ng mushroom. So hindi lang natin sigurado. So titingnan nyo ito mga kabukid, ang itsura niya. Ito. Ayan mga kabukid. Ayan. Masarap ito mga kabukid. Lalo na haluan ng itlog o di kaya dahon ng balinghoy. So mamaya ipakakita natin din sa inyo ang sistema ng pagluluto natin ito mga kabukid. Na, mangunguha tayo mga kabukid para ngayong umaga ay may ulam tayo. Mga kabukid, ito na ang ating dahon ng balinghoy. Ito ang karupdop na tinatawag namin dito. Saka gagamitin natin na panggisa ay sibuyas dahon lang mga kabukid. So, tara na mga kabukid, magluluto na tayo. Simple ang pagluluto mga kabukid. Pero ang lasa nito, naku naman, sa dito sa lugar natin mga kabukid, alam ng mga kabukid natin yan dito. Grabe ka sarap ito mga kabukid. So, tatakpan na natin ito at mag-antay-antay tayo ng ilang minutos, ulam na. Mga kabukid, kainan na. Balinghoy, una daw si nanay. Yan, may mga tropa tayo dito na naka-amoy ng mabangong niloto natin mga kabukid. Ayan. Mga pinsan ko. Ayan. Nakapula, kameraman natin. Ayan. Okay. Ayan na mga kabukid. Walang gamitan ng kutsara. So kamayin na lang natin ito kasi masarap kumain na pag kamay. Yan mga kabukid, kain tayo. Basta nang mention na gina, apat ini, siyudang ini nga personnel, kaya kung damo na police station na tumanubi, kaya kadakotang area, may kanya-kanya na sila, makatrabaho pagit ang pulis natin, kaya hindi na to yan lang. Pilar haro, namin ito yung tulod mo, katay pa hindi lang ako madakpan or maduktan sa tanim Ricky Byron. Ay tandaan nyo, lapit at busay doon. Kapangitan ng ilang content sa vlog niya. Mga kabukid, parang dinaanan ng bagyo ang plato natin. So tapos na tayong kumain sa umaga at libre na naman ang ulam natin mga kabukid.
Dito tayo kukuha mga kabukid ng mga subwal ng sweet banana para maitanim natin doon sa lote na pagtanma natin. So, ito ay hindi atin humingi lang tayo doon sa may-ari. So pinagbigyan tayo na kumuha lang dito mga kabukid. So, tara na mga kabukid. So kukuha na tayo ng mga subwal ng sweet banana. Ayan. Kabukid. Sweet banana. Mga kabukid, mga malulusog na subwal. Maganda ang tubo nito mga kabukid. Ng mga subwal na kinuha natin ng sweet banana. So nasa 20 piraso ng mga subwal ang kinuha natin. So kulang pa ito mga kabukid, pero dagdagan na lang natin sa mga sunod na araw o bukas. Yummy. Tao itong kumakain ng saging mga kabukid na hindi unggoy. Hindi maganda ang gabi natin mga kabukid. Ayan, makikita nyo ay nakapatay tayo ng ahas. So inatake ang mga sisiw natin. So napakasayang. 3 piraso ang naubos niya bago natin napansin na inatake niya ito doon sa kuan natin, sa kulungan. So hindi naman tayo nakikialam sa kanila, pero pinakialaman tayo, kaya ayun, gumagalaw-galaw pa pero wala na yan, patay na yan. Biniyak natin ang tiyan mga kabukid. Ngayong hapon ay tatapusin natin ang pagtatanim ng mga nakuha natin na subwal ng saging. Kasi kahapon ay nagtanim tayo. Marami-rami yun. Kaso lang hindi tayo nakapag-video mga kabukid kasi bunga ng maulan. So ngayong hapon ay maganda ang panahon. So kaya nga nakagawa tayo ng video mga kabukid.
Malapit na tayo mga kabukid. Kalabaw. Paligid mga kabukid oh. Unti-unting nabibirdihan ang mga damo. Maganda ang timpla ng ulan dito mga kabukid. Pag umulan hindi masyadong malakas, katamtaman lang. Maganda yun para hindi makapag landslide ng mga lupain natin at mga ibang kabukid natin. Ayan, sa tingin ko yun ang kalabaw natin mga kabukid. Ayan ang yung palaya na yan. Yan ay sinasaka ng sikankasin ko, so wala pang tubig kaya tayo muna ang hihiram at gagamit ng kalabaw. Mga 3-4 ka bulan niya makikita mo manaan mo gas ko ng apat. gas ng titi. Manaan ko man ang mga manaan ko na nakatakbo. Kaya gusto ko. Hindi ko ano. Bakit First time tayo. Ay ako go kaya karon. short mo karon? Hop hop hop.